5 estratehiya para mabilis makilala ang vulcanizing business mo. Hey, what's up mga kabulkit? Kung ngayon lang tayo nagkita, ako nga pala ang inyong kapwa kabulkit, Jeremy Milano Enciso. Pero bago ko simulan itong 5 estratehiya, abay, kwentuhan ko muna kayo. Nung magsimula ako ng aking unang vulcanizing shop, lugi. Lugi talaga kasi ang alam ko lang noon mga kabulkit, magtayo ng vulcanizing shop at gumawa. Yun lang. Kaya nalugi yun. Pero, dito sa pangalawang pagbubukas ko, 2015, marami na akong na-realize sa negosyong vulcanizing shop. Kaya hanggang ngayon, ina-apply ko pa rin to. At proven talaga tong epektibo. Hindi ko alam sa lahat ng negosyo, pero sa vulcanizing shop ko, naging sobrang epektibo itong mga estratehiya na to. Kaya, tapusin mo ang video ito, baka sakali makatulong to sa'yo. Lalo na kung ikaw ay nagsisimula pa lamang o may plano ka ng magtayo rin ng isang vulcanizing business. Kaya tara, umpisahan ko na ang number 1 na estratehiya para mabilis makilala ang vulcanizing shop mo ay maaga ka dapat nagbubukas. Itong aking pangalawang vulcanizing shop, lagi na akong maagang nagbubukas. Kasi napansin ko sa aking mga kapwa vulcanizing shop, late na sila magsibukasan. Merong alas 7, alas 8, dun pa lang, lamang na ako. Bakit? Alas 5, bukas na ang shop ko. At dyan, sa bayan ng Sipokot, abalang-abala na ang mga tao dyan sa mga oras na yan. Lalo na pag-araw ng palengke. At dyan, marami talagang customer na flat. Kaya ako nakilala dyan sa lugar namin kasi alam nila ako ang pinakamaagang nagbubukas ng vulcanizing shop. Kaya, nagtataka ako doon sa mga malalayo doon sa lokasyon ko, dala na nila yung kanilang mga gulong papunta sa akin. At kapag tinatanong ko, boss, saan ka pa galing? Sasabihin niya, sa ganitong lugar. Alam ko, may mga vulcanizing doon. At siya sabi nila, pag tinatanong ko, boss, wala pa bang doon? Vulcanizing shop? Boss, sarado pa. At may nagsabi sa akin na dito raw sa buktot na tulay may vulcanizing at maagang nagbubukas. Yun. Kaya marami akong naging customer talaga na itinuturo, ichinichismis nila o pag may natanungan na tricycle driver o kung sino man yan, walang ibang tinuturo na shop, yung shop ko. Kasi alam nila na maaga ako nagbubukas. Kaya itong estratehiya number 1 na to, napaka-epektibo sa akin. At isa to sa nagpadami ng customer ko. Kaya kung magsisimula ka, abay, agahan mo na. May kasabihan nga, di ba? Early bird catches more worm. Yun ba yun? Basta yun. Basta maaga kang bukas, isa yun sa susi sa ating negosyo para mabilis kang makilala. At ang pangalawang estratehiya para mabilis makilala ang vulcanizing business mo ay nag-upgrade ako ng kagamitan. Nung nagsimula ako, mano-mano talaga. At pansin ko din, may isang shop lang sa Sipokot noon ang may magandang gamit. Pero yung ibang shop, wala talaga. Mga mano-mano rin. Meron pa nga, di apoy. Kaya yon, mas nakilala ako dyan sa shop ko, lalo na nung nagkaroon ako ng tire changer at gumanda yung mga kagamitan ko. Marami kasing mga customer ang naka-experience sa shop ko. Ang lagi nilang comment, Boss, ba't di ka pa naghahanap ng magandang pwesto? sabi ko,
okay na to, boss. Kasi andito yung customer eh. Kasi boss, yung shop mo ang liit. Pero, yung kagamitan mo, ang lupit. Masyado kang high-tech. Masyado kang naiiba sa iba. Kasi yung iba talagang puro mano-mano. Yun ang impact. Nagtataka sila. Kasi, ang ganda nung impact ko, sabi nila, makikita mo lang yun sa mga race. Sa iba kasi, puro pa mano-mano na cross-wrench o tie wrench. Yun. Kaya, isa yan sa naging estratehiya ko. Bakit mas madami akong customer, mas pinupuntahan ako, lalo na ng mga masisela na customer. Siyempre, kung ikaw ba naman may magandang sasakyan, maganda yung mags mo, rim mo, pupunta ka ba sa shop na mano-mano? O di ba hindi? Kasi ang hahanapin mo, yung may tire changer. Kaya, itong estratehiya number 2 sa pag-upgrade ng kagamitan, proven ito mga kabulkit. Totoo ito. Maniwala kayo sa hindi, isa to sa sekreto para mas mabilis kayong makilala. At ang pangatlong estratehiya para mabilis makilala ang vulcanizing shop mo ay mapagpatawad ako. Oo mga kabulkit, kahit walang kasalanan yan, nagpapatawad ako. Kasi mga kabulkit, hindi naman lahat ng customer natin mapera, madatong. May karamihan talaga dyan, lalo na yung mga alam naman natin na talagang walang-wala. Magpapabulkan na sa'yo yan. Hindi pa yun magsasabi sa'yo na ganito lang yung pera. Magsasabi lang yan sa'yo pag tapos na. Sasabihan ka niyang, Boss, pwede bang utangin ko muna to? O pwede bang ganito lang ibayad ko? Kasi wala akong dalang pera, boss eh. yun, pinapatawad ko yun. Kasi humingi ng tawad. Kaya pinapatawad ko. Ang balik naman kasi nun mga kabulkit, maaalala ka niya. Hindi naman sa lahat ng oras na magpapagawa siya sa'yo, uutangin niya o kulang yung pambayad niya. Pero, maaalala niya na ikaw yung shop na yon na hindi madamot o hindi maselan sa pagdating sa bayaran. Madali kang kausapin. Ganun lang yung mga kabulkit. Kasi bawiin nyo na lang dun sa mga alam naman natin may kayang magbayad. Yung mga customer na talagang meron naman. Doon, mababawi natin yon. Pero, meron at meron talagang mga customer na pwedeng hindi sinasadya, wala talagang dalang pera o kulang yung dalang pera. Kaya pag humingi ng tawad, yun ang diskarte ko. Pinapatawad ko. Kasi sigurado naman ako na hindi niya man balikan yung kulang niya, pero babalik pa rin siya sakaling siya ay maplatan ulit. Yun po ang pinupunto ko. Okay mga kabulkit? At ang pang-apat na estratehiya para madaling makilala ang vulcanizing business mo ay freebies. Kasi mga kabulkit, may freebies talaga ako. Alam niyo ba yung freebies? Yung pag bumili kayo ng impact sa akin, magbibigay ako ng pito o magbibigay ako ng t-shirt. Yun ang freebies ko. Pero, dito sa vulcanizing shop ko, hindi ganyan. Simple lang ang ginagawa kong freebies sa kanila. Pag may customer dyan na dumating, motor o kung ano man yan, ang ginagawa ko, nakita kong laylay o maluwag yung kanyang kadena. Boss, higpitan ko na yung kadena mo kasi maluwag na. Ayusin ko na yan. O kaya naman, boss, yung preno mo mukhang malalim. Adjustan ko yung preno mo. Ganun lang mga kabulkit. Freebies yan. Huwag ka na mag-antay ng may another payment o another na bayad o dagdag bayad. Kasi, pagpapakilala mo yon. Kasi maaalala ka ng customer na yon na concern ka sa ibang bagay sa motor niya. Halimbawa, kinalas mo yung gulong o magpapapalit siya ng interior. Tingnan mo na rin yung mga bearing niya kung kalog. Kasi kung kalog, i-offer mo sa kanya na, boss, yung bearing mo kalog na. Anong gusto mo? Palitan natin. Ngayon, kung pumayag siya, natulungan mo na siya, natulungan ka din kasi bumili pa sa'yo ng pyesa, ng bearing.
Ganon yun. May freebies. Kasi, napaka-importante yan mga kabulkit. Hindi ka nila makakalimutan sa ganyang klase ng serbisyong ibibigay mo. Huwag ka magantay ng, ng balik. Wala yun. Halimbawa naman, sa 4 wheels, nagpabulkanize sa'yo. Bawa reserva niya o kung ano man, hulihan, unahan. Ang gawin mo, sabihan mo siya, boss, hanginan ko yung 3 gulong o yung 4, pantayin ko na yung mga hangin. Para isahan na lang. Pag umalis ka rito, di kampante ka na, yung hangin mo sakto-sakto lang. Ganon mga kabulkit. Kasi maaalala ka nila. Ganon yan. At sigurado, babalikan ka nila. Yun ang previous na sinasabi ko. At eto na ang pang-5 estratehiya para mabilis makilala ang vulcanizing business mo. Ito ay ang, syempre, dapat quality ang gawa mo. Yun talaga ang isa sa mga the best na estratehiya. Quality. Kasi kung sobrang bilis mo magawa, pag kaalis niya, wala pang 15 minutes, bumalik siya dahil flat ulit, wala yun. Pangit yun. Bad record yun sa'yo. Kasi, ito hindi ko sinasabing perfecto ako mga kabulkit Kasi marami akong experience sa ganyan. Marami akong nagawan ng ganyan. At iilan na lang sa kanila ang bumalik. Yung iba hindi na talaga. Kaya, dapat quality ang binibigay nating serbisyo. Kasi kung quality yan, paulit-ulit silang pupunta dyan sa shop natin para magpagawa. Ngayon, kung meron silang bad experience sa shop mo, maghahanap yan ng ibang vulcanizing shop. Susubukan nila yung ibang shop, yung katabi mo o yung kakumpetensya mo. Iiwasan ka na nila kasi nga, hindi maayos yung pagkakagawa mo. Ganun lang po yun. Tulad ng ito mga kabulkit di ba? Yung binibenta kong panikwat. Sabi ko dun sa inyo, sa vlog ko na pag yan nabaluktot nyo, ibabalik ko yung binayad nyo. Meron nga tayong kapwa kabulkit umorder sa akin. Hindi ko yun napansin. Meron siyang parang, tawag ito, gatla, ano ba tawag? Barana sa Bicol. Di ko alam yung basta, pag sungkit niya, yun, naputol na. Ngayon, nag-message siya sa akin. Idol kabulkit, yung panikwat mo, putol, yung isa. Kasi meron na palang o basta yun, yung may damage na. Sabi ko sa kanya, kapatid, walang problema yon. Papadalhan ulit kita ng panikwat. Mas maganda dyan. At sigurado ako na hindi na yan mapuputol. Yun. Kasi mga kabulkit, hindi naman talaga perfecto o sobrang galing talaga natin. Meron at meron tayong magagawang pagkakamali. Ngayon, sa pagkakamali na yan, aminin natin. May nabulkanize akong gulong. Hindi ko, minsan nakakalimutan ko, tanggalin yung nakatusok. Na ibabalik ko agad dahil minsan sa sobrang mabilis na nagawa, madaming customer, may nahabol ako, nakakalimutan ko. Palagi nangyayari sa akin yun. Kaya, pagkaalis niya, bumabalik, boss, hindi mo tinanggal ata yung nakatusok. At yun. Ngayon, bad experience niya sa shop ko. Pero bilang kontra doon, para muli siyang maniwala sa akin, ang gagawin ko ng boss, pasensya ka na, hinga ang tawad, uulitin ko yan. Ngayon, kung pagkakamali ko talaga yung nangyari yun, hindi ko natanggal, hindi ko papabayarin yan. O kahit abunuhan ko ng isang bagong interior, gagawin ko yun. Kasi, customer yan. Ngayon, kung hindi mo gagawin yan at magmamatigas ka pa, parang ikaw pa yung siga, ikaw pa yung kung ano dyan, tingin mo babalik pa yung customer? Hindi babalik sa'yo yan. Maumay yan sa'yo. Pero kung inamin mo yung pagkakamali mo at ginawan mo ng remedyo, babalik yan sa'yo. Kasi alam nila na may paninindigan ka o inaamin mo yung pagkakamali mo. Ganun lang yung mga kabulkit. Para yung customer hindi mawala sa atin.
paulit-ulit pa rin silang bumalik sa atin. Yun. Itong 5 estratehiya na to, sana ma-apply nyo rin. At subukan nyo. Malay nyo, walang mawawala dyan. Pero yan kasi naging proven yan sa shop ko. Marami pa ako estratehiya. Pero yan lang 5 muna ang ginawa ko kasi mauubusan tayo ng oras. Masyadong mahaba to. Subukan nyo lang mga kabulkit kasi walang mawawala. Siya nga pala mga kabulkit ha, kung wala pa kayong community at plano mo magtayo ng isang vulcanizing business, iniimbitahan kitang sumali sa binuo kong grupo, Vulcanizing Group of the Philippines, kasi marami tayo diyang kapwa kabulkit na nag-share ng kaalaman o mga technique sa pagbubulkanize. Kasi kahit ako matagal na, meron pa rin ako mga hindi alam sa negosyong to at patuloy akong nag-aaral. Patuloy kong inaaral yung mga technique kasi paiba-iba na ang panahon. Merong mga gulong na sobrang lalambot at meron ding sobrang titigas. Kaya dyan mo yan matututunan sa grupo natin. At kapag membro ka naman, pwede ka naman mag-share dyan ng kaalaman para makatulong tayo sa iba nating kapwa kabulkit. Ganun lang yun. Tulungan lang. Kasi ang community na yan, binuo ko yan para magtulungan tayong mga vulcanizer. Kasi naniniwala ako na sa pagtutulungan, marami tayong magagawa o mabubuong mas kapaki-pakinabang. Okay mga kabulkit? Muli, ako ay mag-iiwan ng kung ayaw mong mahirapan, madumihan, mainitan o pagpawisan, hindi para sa iyo ang negosyong to. Bye-bye mga kabulkit!